Hindi ka makakatakas sa akin! Sambit pa ni Edward habang hinahabol ang pinuno ng mga asbo. Nagulat naman si Tiago dahil nakasunod sa kanya kaagad ang binata. Buwisit! Ang bilis ng bubuwit na ito ah! Bulong ni Tiago sa sarili at mas binilisan pa ang pagtakbo. Subalit hindi nawawala sa likuran niya si Edward na parang anino na nakasunod lang sa kanya. Nasasabayan nito ang bilis ng pinuno ng mga asbo. Samantala, walang kahirap-hirap naman na tinapos ni Lolo Fabian ang mga nakapalibot na asbo sa kanya gamit ang buntot ng pagi. Sa bilis ng matanda ay wala man lang makalapit maski isa sa mga ito. Bawat tamaan ay parang papel na nasusunog. Nagmistulang sumasayaw lang si Lolo Fabian sa gitna ng mga kalaban. Nagsasaboy pa ng asin ang matanda, kaya kumalat ang matinis na hiyawan ng mga asbo. Maririnig ang naghuhumiyaw nilang tinig sa labas ng baryo na parang umaalulong na mga aso. Matapos lipulin ang mga kalat, ay kumilos kagad si Lolo Fabian para sundan ang kanyang apo. May nakasunod na mga asbo sa likuran ng binata na naramdaman niya naman kaagad matapos uminit ang anting-anting na suot niya. Mga nasa 10 ang nakasunod kay Edward na pare-parehong naglalaway sa pagkasabi na maabutan ang binatang antingero. Ganyan nga mga bata, bilisan niyo pa, katayin niyo kapag nahuli niyo siya. Ako'y lalayo na muna, pansamantala, para sa plano ni Lizardo. Masyado pang maaga para sukatin ang lakas ng batang ito. Wika pa ni Tiago sa sarili. Napansin niyang tumigil sa pagsunod sa kanya si Edward. Balak nitong harapin ang mga nakabuntot na asbo. Ngumiti si Tiago at lumayo na. Tumigil din ang mga kalaban matapos suminto si Edward. 5 ang nasa harapan ni Edward habang 5 rin ang nakadapo sa mga puno na nasa paligid. Mabutit na abutan ka rin namin bata. Hindi ko inisip na may ibibilis ka pa pala. Masyado mo kaming pinagod. Ngayon, pagbabayaran mo ang mga ginawa mo sa mga kasamahan ko. Wika ni Dindo. Malaking tao ito at nagmamantika ang buong katawan. Ngunit hindi nagpasindak si Edward. Kalmado lang ito nakatitig sa aswang habang minamatyagan ang galaw at kilos ng mga ito. Kung mahal nyo pa ang mga buhay nyo, mabuti pang lumayo na kayo. Ang pinuno nyo lang ang pakay namin rito. Isang impormasyon lang ang kailangan namin at aalis din kami kaagad. Gusto nyo bang isakripisyo ang buhay nyo? Alang-alang sa duwag nyong pinuno? Kita nyo, tumalilis na nga ng takbo. Panunuya pa ni Edward na bakas pa rin ang mataas na kumpiyansa sa sarili. Ang lakas ng loob mo sabihin yan! Bakit? Sino ka ba sa inaakala mo? Hoy bata! Porket may anting-anting ka na, huwag mong isipin kaya mo na kami lahat! Sagot naman ni Dindo. E di kung ganun, wala na akong magagawa, kundi tapusin kayong lahat. Kalmadong sagot ni Edward. Napalunok ng laway ang ibang mga nakarinig. Mabilis ang naging pagbabago ng aura ng binata. Naging matalim ang titig nito at napakaseryoso. Paul, mukhang hindi siya nagbibiro. Mabuti pa lumayo na tayo. Iniwan na tayo ni Supremo, kaya wala na silbi para manatili pa rito. Bulong ng aswang na si Roberto kay Dindo. Tumahimik ka. Ayoko makarinig ng ganyang mga salita. Kung natatakot ka na Roberto, mabuti pang umalis ka na. Huwag mo kaming idamay sa kaduwagan mo. Hindi namin kailangan ang duwag na katulad mo. Mga kapatid, sugurin siya! Sigaw ni Dindo na nagsisilbing kanang kamay ni Tiago. Sabay-sabay na sumugod ang 9 na mga asbo kay Edward. Naiwan na lang na nakatulala si Roberto sa kinakatayuan na hindi nakaimi. Agad nang tumalo ng mataas ang mga asbo na pare-parehong nakahanda ang pangil at kuko patungo sa binata. Sa isang iglap
ay pare-parehong bumulagta ang mga asbo sa harapan ni Edward. Hindi malang nasundan ni Roberto ang buong pangyayari. Parang may malakas na hangin lang na dumaan at naramdaman na lang niyang nagsibagsakan na parang mga langka ang mga kasama niya. Napatingin ito kay Edward na nanatili pa rin nakatayo sa harapan ng nakahandusay ng mga asbo. Anong klaseng nilalang ka? Saad ng natirang asbo. Eduardo! Boses ng matanda sa likuran. Napalingon si Roberto at naiwasan ang hagupit ng buntot ng pagi mula kay Lolo Fabian. Muntik na siyang tamaan kung hindi lang siya naging maaga. Gumulong si Roberto papalayo at tumayo. Ayos ka lang ba po? Pag-aalala ni Lolo Fabian. Opo Lo, huwag niyo ako alalahanin. Nakatakas mo si Tiago at kailangan ko pa siyang sundan. Sambit ni Edward. Naiintindihan ko, Apo. Sige na, kumilos ka na at baka makalayo pa siya. Wika naman ni Lolo Fabian. Tumango lang si Edward at umalis na. Subalit nakasalubong niya ang mahabang binti ni Dindo. Tumalsik si Edward papunta sa puno. Nagulat si Roberto dahil buhay pa pala ang kauri niya. Pinsan niya ito, ngunit istrikto at napakaseryoso pagdating sa kanilang angkan. Ayaw nitong naagrabyado ng ibang lahi ang angkan nila, kaya ito ang tumatayong protektor ng pamilya. Sa tangkad at tatag ng katawan ni Dindo, ay may lakas itong katumbas ng kulang-kulang 10 tao. Anong akala mo? Ganon-ganon mo lang ako mapapabagsak? Maling kalaban ang binaga mo, bata. Pero aaminin ko, napabilib mo ako sa ginawa mo. Talagang ang mahusay ka at may ibubuga pagdating sa laban. Pero gusto ko pa rin subukan kung hanggang saan talaga ang kaya mo. Wika ni Dindo habang pinagmamasdan si Edward na tumatayo mula sa pinagsalpukang puno. Napuruhan ito ng husto sa atake kaya hindi agad nakabangon. Gayunpaman, wala naman siyang iniindang anumang pinsala sa katawan. Tuso ka rin pala, bakulaw ka. Akala ko patay ka na eh. Pero hindi ko akalaing matibay rin pala yung dibdib mo. Mukhang batak ka rin sa laban. Sambit ni Edward. Sinabi mo pa. Bata, huwag kang matuwa dahil isasali na kita ngayon sa listahan ng mga kinatay ko. Bigla nang sumugod si Dindo. Nakahanda naman si Edward sa papalapit na malaking mama. Nagkrus ang kanilang landas at nagpalitan agad ng mga suntok. Kaliwat ka ng atake ang nasasalag ni Dindo mula kay Edward. Ngunit sadyang mabilis ang binata at may nakakalusot pa rin kay Dindo. Tinatamaan ito sa bodega pero hindi niya ito iniinda. Animoy inaabsorb niya lang ang pumapasok na mga kamao ni Edward. Sa bilis ng galaw ng dalawa ay tila sumasayaw sila sa sayaw ni kamatayan. Pawang mabibilis at malalakas ang kanilang mga atake na kahit sinong normal na tao ay agad masasawi kapag tinamaan nito. 3 suntok ang muling nakapasok sa tagiliran at bodega ni Dindo. Napaatras ito ngunit muling sumugod. Hindi matanggap ng pride ni Dindo ang ginawa ng binata sa kanya. Nagtapo ng suntok si Edward pero nasalag ito ng malaking mama. Hinawakan kaagad ni Dindo ang braso ni Edward at hinila. Lumipad ang kaliwang paa ni Edward sa dibdib ni Dindo. Sinalag ito ng siko ni Dindo at hindi pa rin binitawan ang braso ng binata. Nakipaghilahan si Edward, subalit masyadong kapit na kapit sa braso niya ang kamay ng malaking mama. Lumapit si Edward para sundutin si Dindo, pero umatras ang lalaki upang manatili ang kanilang distansya. Buwisit talaga, ayaw akong bitawan ng kumag na ito. Bulong ni Edward sa sarili. Nanunood lang sa kanya ang kanyang lolo habang binabantayan ang kilos ni Roberto. Apo, kaya mo yan! Sigaw ni Lolo Fabian. Napangiti tuloy si Dindo. Tumalon pa atras ang malaking mama
at nahila lalo ang braso ni Edward. Nadala si Edward pero biglang nag-cartwheel ito at tumapak sa mukha ni Dindo. Sinipa ni Edward si Dindo ng 4 na beses sa mukha at mabilis na umikot saka lumapag sa lupa. Napatras muli ang malaking mama ngunit hawak pa rin ito ang braso ni Edward. Hinila niya ito ulit para ibalibag sa lupa. Binuhat niya si Edward at itinaas sa ere. Subalit mabilis na kaikot si Edward at inipit ng 2 binti niya ang ulo ng asbo. Halos hindi makahinga si Dindo nang lalo pang higpitan ni Edward ang pagpulupot ng mga binti niya sa ulo ng malaking mama. Hinawakan ni Dindo ang likod ni Edward saka kinalmot. Tumambling naman agad si Edward pero hindi tumama ang likod niya sa lupa dahil nakalapag kaagad ang mga paa niya bago pa bumagsak ang katawan. Imposible talaga ito! Nagugulat pa rin si Dindo sa liksi ng binata. Daig pa nito ang ahas na sobrang dulas. Dahil sa galit ay lumusob si Dindo at nagtapo ng malalakas na suntok papunta sa open area ng katawan ng binata. Isang palad ang sumalag sa kamao ni Dindo, saka pinilipit ito. Napahiyaw sa sakit ang malaking lalaki. Naghagis ito ng elbow blow patungo sa mukha ni Edward. Nasalag ito ng isang kamay at dito sila nagkahiwalay. Hindi lang pala sa opensa malakas ang binatang ito, pati rin sa depensa. Pinapahanga talaga ako ng batang ito. Bulong ni Dindo. Nagulat ito nang biglang nakalapit sa kanya si Edward. Nakabukas ang depensa ni Dindo, kaya walang sinayang na oras ang binata at binanatan ang dibdib at bodega ng malaking mama. Animoy binomba ng basuka si Dindo. Mula sa matitinding suntok na tinamon niya galing kay Edward. Sumasayaw ang katawan niya sa rapidong atake na halos hindi na masundan ng mga mata. Napapatras si Dindo pero lumalapit si Edward para patuloy na banatan ang katawan nito. Hindi makaganti si Dindo na panay ang ungo lang ang nagagawa dahil sa malalakas na suntok na natatamo niya mula kay Edward. Sa huling suntok na pinakawalan ng binata ay tumilapo ng ilang metro ang malaking mama. Bumangga ang likod dito sa puno at lupaypay itong bumagsak sa lupa. Hindi ito makabangon matapos mabasag ang maliliit na buto sa backbone nito. Imposible! Gulat ni Roberto matapos masaksihan ang buong pangyayari. Ni hindi man lang nakabawi si Dindo sa mga atake ni Edward. Dahil dito, nabago ng pangyayari ang pagtingin niya kay Edward. Hindi na karaniwang binata lang ang tingin niya rito, kundi isa ng mabangis na halimaw na kayang sumagupa ng isang batalyong aswang kung sasadyain lamang. Napaatras sa takot si Roberto nang titigan siya ng malalim ni Edward. Sino ka ba talaga? Tanong pa ng asbo kay Edward. Eduardo Guerrero, wag na wag mong kalilimutan ang pangalan na yan. Sagot ng binata. Matapos malaman ang pangalan ay tumakbo na papalayo si Roberto para iligtas ang sarili. Hindi na ito hinabol pa ni Edward dahil mas importante sa kanila na mahuli si Tiago. Dahil sa mga nalalaman nito hinggil kay Lizardo, mas madali kung susundan nila ito gamit ang mga bakas na naiwan. Maya-maya ay lumapit na rin si Lolo Fabian kay Edward. Mukhang nakabisado mo na ang tamang paggamit sa mutya. Ipagpatuloy mo lang yan, apo, at balang araw ay magiging mahusay ka rin na manunugis. Sambit ni Lolo Fabian. Hindi sumagot si Edward at tumingin lang ito kay Dindo na naghihingalo dahil sa malubhang pinsala na natamo. Sa tingin ni Edward ay hindi na rin magtatagal ang asbo, kaya iniwan na lang nila ito habang namamatay sa paghihirap. Nagsimulang humakbang si Edward para habulin si Tiago. Subalit pinigilan siya agad ni Lolo Fabian. Naisip ng matanda na wala ring saysay kung hahabulin pa nila ang lider ng mga asbo. Kung hindi rin naman ito magsasalita. Dahil dito,
Lumapit na lang si Edward sa nakabulagtang si Dindo na malapit ng hampasin ng saro ni kamatayan dahil sa panakanakang pagpikit ng mga mata nito. Sabihin mo na sa amin kung saan matatagpuan si Lizardo kung gusto mo pang mabuhay. Tanong ni Edward kay Dindo. Ngumiti si Dindo at sumuka ng maraming dugo. Ayos ka rin bata no, masyado ka talagang mapusok. Pero hindi pa ito ang huli. Nagsisimula pa lang ang lahat. Ito pa lang ang simula ng pagbabago. Kahit nagwagi ka pa sa laban natin, maraming tatayo at babangga sa'yo. Kaya huwag kang magpakakampante dyan porkit nanalo ka na. Sa umpisa pa lang ay kasama na ito sa plano ni Supremo. Huwika pa ni Dindo at unti-unti nang napapapikit ang mga mata nito. Hinawakan ito sa ulo ni Edward. Saka inilapit niya ang bibig sa tenga ng asbo. Umusal siya ng orasyon at inihip kay Dindo. Maya-maya pa ay nanginig bigla ang buong katawan ni Dindo na animoy sinasapian ng kung anumang espiritu. Binuka nito ang bibig kay Edward. Sa sityo, makiling! Doon sila makikita! Mahinang bigkas ni Dindo bago malagutan ng hininga. Tumayo si Edward at tumingin sa lolo niya na bakas sa muka ang pag-aalala. Hindi ito sigurado kung may napala ba sila. Ano raw ang sabi niya? Tanong ng matandang albularyo. Sa sityo makiling daw po. Maiksing tugon ni Edward. Alam ko ang lugar na iyan. Malakas ang pakiramdam ko na magkikita sila 2 araw mula ngayon. Saad muli ng matanda na malakas ang paniniwala. Nahihikayatin din ni Lizardo ang buong angkan ng mga danag o lahi ng mga vampira. Dating magkaaway ang angkan ng mga asbo at mga danag dahil sa ilang bagay na hindi pinagkakasunduan ng 2 angkan. Gayunpaman, dahil sa porsigido talaga ang matandang manggagaway na makabuo ng isang malakas na puwersa, ay aalukin niya ng magagandang bagay ang mga danag para mahikayat silang sumama sa kanyang samahan. Nangangamba si Lolo Fabian dahil kilalang malalakas at hayok ang mga danag pagdating sa labanan. Minsan na silang ginamit ng mga Espanyol noon para labanan ang umuusbong na himagsikan ng mga Pilipinong sawa na sa pananampalataya ng mga dayuhang Kastila. May lahing Kastila ang mga danag na ang karamihan ay nagmula pa sa maliit na bahagi ng Europa. Ngunit ang tanging kinakain lang ng mga ito ay laman ng kabayo at dugo ng baboy dahil nasasanay na sila sa pakikihalubilo sa mga tao. Sinanay na din nila ang kanilang sarili na maging karaniwang mamamayan para lang humaba pa ang lahi nila sa Pilipinas. Matapos makakuha ng impormasyon ay nagpasya na ang maglolo na lisanin ang gubat. Nagdesisyon si Lolo Fabian na magpalipas ng gabi sa isang baryo kaysa tumuloy sa biyahe. Mas makabubuti kung mananatili muna sila sa isang bahay na alam nilang kaya naman nilang depensahan. Hindi na tumutol si Edward dahil pagod na rin ang katawan niya sa biyahe at sa halos magdamag na paglalakad at pakikipaglaban. Isang maliit na kubo ang napili nilang pagpahingahan sa gabing iyon. Maliit lang ito, ngunit halata ang katibayan. Dahil sa mga ginamit na mga kahoy rito, nag-iisa lang ang kwarto rito na malapit sa kusina, pero malapad ang higaan nito kaya kasya pa rin ang maglolo kahit magtabi pa silang matulog. Lumabas muna si Edward para iparada ang sasakyan sa labas ng kubo. Habang nagmamaneho, lingid sa kaalaman ni Edward na may isang pares ng mga mata ang nanunood sa kilos niya. Hindi ito napapansin ng binata dahil tagong-tago sa pinagkukublian nito ang nilalang. Madilim din sa bahaging iyon kaya hindi rin ito basta-basta mapapansin. Matapos maiparada ni Edward ang sasakyan, ay bumalik na din ito sa kubo. Pagkapasok niya sa loob ay naabutan niyang nagluluto ng hapunan si Lolo Fabian.
Nagsisindi na ng apoy sa lutuan ang matanda. Nagsaing ito at nag-ihaw ng daing na baon nila. Naglaway tuloy si Edward sa gutom. Mukhang ang sarap niyan, Lo ah. Ang bango eh. Saad ni Edward. Gutom ka lang, apo. Kaya mo nasasabing masarap. Sagot ng matanda. Dahil dito, naupo si Edward sa bilog na lamesa na malapit sa kalan. Sino po ba ang mga danag, Lo? Usisa pa ng binata. Ay, sus. Ang tanda-tanda mo na. Hindi mo pa rin alam ang tungkol sa mga danag. Sila ang mga Pilipinong vampira, apo. Namumuhay sila ng tahimik rito sa mahabang mga siglo. Tugon ni Lolo Fabian na agad ikinagulat ni Edward. Vampira? Ibig sabihin, kumakain din sila ng laman at dugo ng tao? Nakakakilabot naman po yun, Lo. Pero bakit wala po akong nababalitaan na inaatake ng mga danag? Takang tanong ni Edward. Dahil hindi sila kumakain ng laman ng tao. Mga hayop lang ang pinagkukunan nila ng sustansya sa katawan. Hindi rin sila nasusunog sa araw dahil hindi sila iyong purong vampira. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nang nauubos ang lahi nila dahil sa kakulangan ng mga babae sa kanilang lahi. Madalas kasing lalaki ang pinapanganak kaya nauubos kaagad ang lahi ng danag. Hindi rin sila iyong tipong nangangagat para magparami. Kagaya din natin sila na namumuhay ng tahimik sa sibilisadong bansa na ito. Ang mga danag ay nasanay na sa pamumuhay na meron tayo. Kaya hindi sila banta sa sinumang tao na nandito. Paliwanag ni Lolo Fabian kay Edward. Nakakatuwa naman po. Meron pa palang nabubuhay na mabubuting nilalang sa mundong ito. Saad pa ni Edward. Pero huwag kang magpakakampanti, apo. Ang mga danag ay kilala bilang matatapang na mandirigma. Sanay sila sa digmaan, kaya hindi uso sa kanila ang umaatras sa laban. Ang pambihirang lakas at bilis ang ginagamit nila para igupo ang kalaban. Mga mistisong Pilipino sila na namuhay ng daan-daang taon dito sa Pilipinas. Litaniya pa ng matandang albularyo. Medyo kinabahan tuloy si Edward sapagkat sa ginagawa ng manggagaway, baka mahikayat nito ang mga danag na sumapi sa grupo niya. Tiyak na matinding digmaan ang susuungin nila kapag nagsama-sama ang malalakas na nilalang sa daigdig. Hindi maisip ni Edward kung gaano kalaking pinsala ang maidudulot dito sa mga tao at sa kabilang mundo. Masama ito kung ganun, Lo. Paano kung mahikayat sila ni Rizardo? Paano na ang mga tao? Wala nang matitira rito kung magiging malakas ang puwersa ng halimaw na yun. Paano tayo lalaban? Sambit naman ni Edward. Wala kang dapat ipangambarian, apo. Dahil hindi ako naniniwalang mahihikayat ng ganun kadali ni Lizardo ang lahi ng mga danag. Tulad ng mga bangkilanon. May pinanghahawakan din prinsipyo ang mga vampirang ito. Ayaw na nilang gumawa ng gulo sa sangkatauhan dahil sa batas na pinairal noon ni Jose Pilato para sa mga vampira. Siya ang kauna-unahang danag na namuhay sa Pilipinas sa ilalim ng gobyerno ng Espanya. Pero nagsisi siya sa pagpatay sa mga Pilipino noong unang himagsikan. Kaya gumawa siya ng batas na hindi napapatay ng mga tao ang lahi niya hanggang sa kahuli-hulihang araw nila. Mahabang wika ni Lolo Fabian. Pero paano kung may gawin si Lizardo? Ani Edward. Pues, magsimula na tayo magdasal dahil mababalot talaga ng kadiliman ang buong mundo kapag nabuo na ni Lizardo ang pinapangarap niyang sandatahang lakas. Dito na magsisimula ang pagdanak ng dugo sa sangkatauhan. Hindi ko lubos maisip kung ano magiging resulta nito. Baka wala nang matirang tao. Tugon ng albularyo na siyang ikinatakot naman ni Edward dahil pareho pala sila ng iniisip ng kanyang lolo. Matapos maluto ang inihaw na tuyo at maluto ang sinaing ay kumain na ng hapunan ng maglolo.
Naparami ng kain si Edward dahil sa matinding pagod na naranasan niya sa buong maghapon. Sa tanang buhay niya ay ngayon lang siya napagod ng ganito, kaya halos buong katawan niya ay nananakit ng husto. Hindi niya rin inisip na magiging manunugis siya ng mga aswang balang araw, kaya pawang hindi inaasahan talaga ang bagay na dumadating sa kanya ngayon. Hindi niya masabi kung blessing ba ito o isang sumpa, pero naniniwala siya na may mga bagay sa mundo na dapat ituring ng mga tao na tadhana na ibinigay ng Diyos, dahil naniniwala ito na siya ang gumagawa ng kapalaran ng isang tao. Nasa tao ito kung paano niya pahahalagahan ang biyaya ng Diyos sa kanya. Matapos maghapunan, maagang nagpahinga si Edward. Busog na busog ito sa kinain niya, kaya naman napaaga ang pagdalaw sa kanya ng antok. Samantalang si Lolo Fabian naman ay mas piniling magbantay muna bago magpahinga para masiguro ang kaligtasan nila sa tinutuluyang bahay, dahil naniniwala siyang may mga nilalang nadadalaw sa kanila sa gabing iyon, dulot ng marahas na nangyari sa baryo. Pasado 1:00 ng hating gabi nang ginising si Edward ng isang mahinang tunog ng ibon na nagbumula sa labas ng kubo malapit sa kinalalagyan nila. Umupo si Edward sa gilid ng higaan para pakinggan muli ang naturang ibon. Subalit ganun na lamang ang gulat nito na ang sumunod na nangyari ay hindi niya inaasahang magpapatindig ng kanyang mga balahibo. Humuni ang ibon pero nahaluan ito ng boses ng isang tao. Pamilyar dito si Edward sapagkat minsan niya nang nakaengkwentro ito noong nabubuhay pa ang kanyang mga magulang. Madilim sa buong paligid kaya nagpa siyang lumabas si Edward para tignan ang kanyang lolo, dahil nararamdaman niyang hindi pa rin ito pumapasok ng silid magmula nang magpahinga siya. Pagkalabas niya ng kwarto ay nakita niya si Lolo Fabian na nakatalungko sa may bintana at nakasilip sa maliit na siwang. Nilapitan niya ang matanda upang alamin ang nangyayari. May hawak na armas si Lolo Fabian habang ito ay marahang nagmamatiyag sa katahimikan ng gabi. "Lo, ano po yung narinig ko?" tanong ni Edward. "Dumalaw sila," tugon lang ni Lolo Fabian, kaya medyo naguluhan ang binata. Sumilip din ito sa isa sa mga butas, ngunit wala siyang makita sa labas, liban sa nakabalot na kadiliman sa kapaligiran. Maya-maya ay napaatras si Edward nang maramdaman niya ang isang pagaspas ng malaking pakpak na dumaan sa ibabaw ng bahay. "Lo, ano yun? Bakit sila nandito?" tanong ni Edward. "Mga espiya sila na pinadala ni Tiago. Maghanda ka po, dahil mukhang mapapalaban na naman tayo uli. Patayin mo ang mga lampara at magmatsyag ka sa paligid. Talasan mo ang iyong pakiramdam," wika ni Lolo Fabian. Agad kumilos si Edward para sundin ang mga sinabi ng kanyang lolo. Matapos nito ay tumabi na siya sa matanda at nakinig ng mabuti. Taimtim niyang pinakinggan ang huni at kung saan ang maaaring lokasyon nito. "Lo, mukhang hindi lang siya nag-iisa bulong ni Edward. "Tama ka po, may kasama siya. Bali 3 sila," tugon ni Lolo Fabian na ikinagulat naman ni Edward. Hindi niya akalain na ganito pala katalas ang pakiramdam ng lolo niya. Kahit nakatago ito sa dilim, ay alam niya kung ilan ang kalaban, pati na ang posibleng motibo nito. Ilang sandali pa ay naramdaman ng maglolo na may lumapag na 2 wakwak sa bahay. Ang isa ay sa bubungan ng bahay habang ang pangalawa naman ay sa likurang bahagi. Parehong humuhuni ng malakas ang mga wakwak na parang pinapahiwatig na napapaligiran nila ang maglolo sa loob ng bahay. Ramdam na ramdam ang mga mabibigat na pagaspas ng mga pakpak mula sa bubungan, habang ang isa naman ay umiikot ng mabilis sa bahay. "Anong gagawin natin, Lo?" tanong ni Edward.
E di itataboy natin sila. Yung ikatlo, nahanap ko na kung nasaan ang lokasyon niya. Nakakubli siya sa mga dahon sa puno, sa ibabaw ng sasakyan mo. Mag-iingat ka sa kanya, apo, dahil may pakiramdam akong malakas ang isang iyon. Kunin mo ang flashlight at ako ang magbukas ng pinto. Bilisan mo! Maotoridad na utos ng albularyo. Dali-dali namang kumilos si Edward at kinuha ang mga flashlight. Habang abala si Edward ay dahan-dahan mang binuksan ni Lolo Fabian ang pintuan. Subalit pagkabukas niya ay laking gulat nito nang tumambad ang muka ng wakwak na nakalambitin patiwarik sa ere. Pulang-pula ang mga mata nito at naglalaway ang bibig. Halatang sabik na sabik ng makakain ng laman ng tao. Dali-daling kumilo si Lolo Fabian at binato ng tigalpo ang wakwak. Nakaiwas ito nang ipagaspas ang malapad na mga pakpak. Sinundan ito sa labas ni Lolo Fabian, ngunit sinalubong naman siya ng wakwak na umiikot sa bahay. Binangga siya nito at tumalsik ang matanda papunta sa bakuran. Nakita ni Edward ang pangyayari, kaya lumabas siya ng bahay at sinugod ang wakwak. Subalit mabilis itong nakalipad papalayo sa bahay. Pinuntahan ni Edward ang lolo niyang nakabulagta para tignan ang kalagayan nito. "Lo, ayos ka lang ho ba?" Pag-aalala ng binata. "Oo, apo. Huwag mo akong alalahanin. Masyadong maliksi ang isang iyon, kaya nadali niya ako sa likod. Dala mo ba ang mga flashlight?" Tanong ni Lolo Fabian. "Opo, dala ko po." Sagot ni Edward sabay iniabot ang isang flashlight sa lolo niya. "Makinig ka, apo. Gamitin mo itong pambulag sa kanila. Saka mo sila atakihin sa mahinang parte ng kanilang katawan. Pero iwasan mong mahawakan kanila dahil iaangat kanila sa ere. Pagkatapos ay ihuhulog ka sa mataas na bahagi. Kailangan mo rin siguraduhin matatamaan mo sila dahil sobrang bibilis ng mga itong kumilos. Hindi sila iyong tipo ng mga aswang na pangkaraniwan lang. Talagang nagsanay ang mga ito." Paliwanag ni Lolo Fabian kay Edward. Tumango lang ang binata at tinulungan nitong makatayo ang matanda. Matapos nito ay magkatalikod na silang lumaban. Hawak ni Lolo Fabian ang buntot ng pagi, samantalang kamaulang ang gagamitin ni Edward para patumbahin ang mga kalaban. Paikot-ikot lang ang mga wakwak sa ere na tila sinusukat muna ang kakayahan ng maglolo. Maya-maya pa ay biglang sumugod ang isang wakwak kay Lolo Fabian. Habang pinupulupot sa kanang kamay ang buntot pagi, mabilis na bumulusok ang wakwak papunta sa matanda. Tinutok naman bigla ng matanda ang flashlight sa mukha ng wakwak. Nasilaw ito, sa kanya ito hinampas ng buntot pagi. Tinamaan niya ang wakwak sa bahaging tiyan. Sa lakas ng hataw ay bumagsak ang wakwak sa lupa. Para itong ibon na napilayan matapos tiradurin ng bato. Gumagapang ito papalayo habang kinakawag ang mga pakpak. Sinubukan pa nitong lumipad, subalit bumagsak din ito kaagad, sanhi ng malalang pinsala. Hinampas pa ito ng isang beses ni Lolo Fabian at nangisay sa sakit ang aswang. Babae ito na nasa mga mid-40s. Maganda, morena at chinita. Natatakpan ng mahabang buhok ang masiselang bahagi ng kanyang katawan. Habang patuloy sa ginagawa, isang pabulusok na kalaban ang hindi napansin ni Lolo Fabian mula sa likuran. Biglang tinutok ni Edward ang flashlight sa sumusugod na wakwak at napatirik ito sandali sa ere. Tumalon si Edward at sinipa sa dibdib ang aswang na parang naglaro lang ng sepak takraw. Tumilapo ng ilang metro ang wakwak papunta sa may puno. Nilapitan ito ni Edward para tapusin sana, pero agad nakalipad ang nasabing wakwak at gumalaw ng kusa ang mga pakpak nito. Lalaki ito at mahaba ang mga braso. Ito rin ang wakwak na sumagasa kay Lolo Fabian kanina. Malakas ito at maliksing kumilos. Ginagamit nito ang bilis para atakihin ang maglolo. Dumistansya muna ang wakwak para mag-ipon ng puwersa.
Nakabangon na rin ang babaeng wakwak matapos nitong makarecover. Umikot-ikot uli sila sa ere upang guluhin ang depensa ng maglolo. Mga 2 minuto silang umikot, pagkatapos ay naghiwalay silang dalawa. Nagpalitan sila ng pwesto. Ang lalaki ang humarap kay Lolo Fabian, samantalang ang babae naman ang humarap kay Edward. Gagamitin ng lalaking wakwak ang advantage niya laban kay Lolo Fabian dahil nga may hawak itong sandata. Liksi at bilis lang ang itatapat niya para maiwasan ang mga atake ng matanda. Habang ang babae naman ay binabalak na dagitin si Edward upang mapaghiwalay silang maglolo. Tahimik lang na nagmamasid sa mga nangyayari ang pinakamalakas na wakwak sa puno at hindi gumagalaw sa pwesto. Masusi nitong binabantayan ang galawan ng dalawa. At kapag nakakuha siya ng pagkakataon ay sa kanya aatakihin ang isa sa mga ito. Sa 3 wakwak ay ito rin ang pinakamatalino. Pinag-aaralan niyang mabuti ang opensa at depensa ng kalaban na siyang gagamitin niyang pantapat para lamangan ang kalaban niya. Mahusay ka makipaglaban, bata! Ikaw pa lang ang nakatama sa kapatid ko ng ganon. Pero walang silbi sa akin yung kakayahan mo dahil hindi ako tinatablan ng anumang pisikal na pag-atake. Malas ko lang dahil natapat ako sa taong may tangan na armas na nakamamatay. Pero huwag silang mag-alala dahil isusunod ko din siya pagkatapos ko sa iyo, bata. Pangmamaliit pa ng babaeng wakwak kay Edward. Ano bang kasalanan namin sa inyo? Bakit nyo kami sinasalakay? Tanong ni Edward. Dahil ang sino mang bumangga sa kaalyado namin ay kalaban na rin namin. Nabalitaan ko kay Roberto na ikaw raw si Eduardo Guerrero, ang batang tumapos kay Dindo. Salamat sa iyo dahil ang dating isang angkan ay nalagas na. Ngayon, dadalawa na lang. Seryosong wika ng babae. Matalim ang titig nito kay Edward na para bang kakainin ng buhay ang binata. Rosana! Ngayon na! Sigaw ng lalaking wakwak. Oo, Rogelio! Sagot naman ng babae at magkasabay na silang sumugod ni Rogelio sa maglolo. Muling idinikit ng maglolo ang likod nila sa isa't isa. Nagulat ang mga wakwak sa ginawa nila. Nang magpalitan sila bigla ng pwesto, tumalon si Edward sa papabulusok na si Rogelio. Sabay suntok niya sa dibdib nito. Nabigla ang lalaki at hindi nakariak nang tinanggap niya ang malakas na suntok mula kay Edward. Mabilis na bumagsak pababa si Rogelio at nabali ang isang pakpak. Nang makaskas ito ng matindi sa matigas na lupa, hinataw naman ni Lolo Fabian si Rosana. At huli na para iwasan ito ng babaeng wakwak. Tumilapo ng ilang metro ang wakwak matapos tamaan ng buntot pagi sa mukha. Napaungol ito sa sakit at hindi kaagad makabangon para lumayong muli. Imposible! Komento naman ng nakatagong wakwak matapos masaksihan ang nakakagimbal na pangyayari. Hindi niya naisip na magpapalit ng pwesto ang maglolo para harapin ang mga kasamahan niya. Sa ginawa nilang iyon ay nasira ang magandang plano niya. Nalilito na tuloy siya kung ano pang naglalaro sa isipan ng maglolo. Masyado nilang minaliit ang mga ito, kaya nagkandaletse-letse tuloy ang lahat ng kanilang plano. Sinubukan uli lumipad ni Rogelio, subalit nakalapit kaagad si Edward at binigyan siya ng malakas na right hook sa bato. Halos bumaon sa lupa ang pagmumuka ni Rogelio sa lakas ng suntok na tinamon nito. Hindi pa nakontento si Edward at nirapido pa niya nang kaliwat ka ng suntok ang katawan ng lalaking wakwak. Sumuka ng dugo si Rogelio mula sa matitinding suntok na tinanggap niya mula kay Edward. Nabasag ang mga buto niya sa tagiliran na naging sanhi para mahirapan na siyang huminga. Animoy naging lantang gulay si Rogelio matapos tumigil si Edward sa paggulpi rito. Halos hindi naman magkahumayaw si Rosana sa kakasigaw sa walang habas na paghataw ni Lolo Fabian. Nag-uusok na ang ilang bahagi ng kanyang katawan
Dulot ng matitinding pinsala na natamo, patuloy lang sa paglatigo si Lolo Fabian hanggang sa lumiyab na ang katawan ni Rosana. Nasunog ito dahil sa epekto ng buntot pagi na animoy tumatalili sa hangin sa bawat hataw ng albularyo. Hindi na nagawang lubaban pa ni Rosana dahil nanghihina ito agad sa brutal na ginawa ni Lolo Fabian. Nagmistula itong alipin na hinahampas ng latigo sa likuran. Sumuka siya ng dugo at nagkalat ito sa damuhan. Kita ang mapuputing buto niya sa likod dahil sa pagkapunit ng balat hanggang sa laman. Para itong nilaslas ng isang matalim na bagay mula sa bewang hanggang sa bato. "Rosana!" Hinagpis ni Rogelio, subalit huli na dahil binawian kagad ng buhay si Rosana. Namatay itong naghihirap sa kamay ni Lolo Fabian. Galit na bumangon si Rogelio. Tila may pwersang pumasok sa katawan niya at nakabawi ito kaagad. Kahit bali na ang isang pakpak, nagawa pa rin itong tabigin si Edward. Tumilapon sa malayo ang binata at malakas na bumalandra ang kanyang likod sa puno. Sa lakas ng impact ay muntik nang mawasak ang puno. Parang hinawi rin ng malakas na hangin ang mga damo sa likuran ni Edward dahil sa impact na iyon. "Magbabayad kayong dalawa!" Biglang sumugod si Rogelio kay Lolo Fabian at isang malakas na sipa ang pinakawalan nito. Tumalsik ang matandang albularyo. Sinundan pa ito ni Rogelio sa ere at sinuntok sa dibdib ang nakalutang na matanda. Subalit isang kamay ang sumalo sa atake niya. Nagulat siya na nakatayo na pala si Edward. Tumalsik si Rogelio sa malakas na sipa ng binata. Bumangon ito pero nakalapit kaagad ang binata. Nagulat si Rogelio sa bilis ni Edward. Binanatang muli ni Edward ng suntok si Rogelio. Halos sumabog na nga ang katawan nito sa malalakas at matitinding suntok na tinatanggap mula kay Edward. Lupaypay na bumagsak sa lupa si Rogelio habang sumusuka na rin ang maraming dugo. Nakaluhod ito sa harapan ni Edward at tumirik ang mga mata dahil sa panghihina. "Ayoko sanang tapusin ka, pero kailangan." Sabay isang malakas na suntok ang binato ni Edward sa mukha at napaling ang ulo ni Rogelio papunta sa likod. Animoy nayuping istro ang naging itsura ni Rogelio at nasawi itong hindi malang nakaungol sa huling pagkakataon. "Mga hayop kayo! Pagbabayaran niyo ito!" Tila naghalo ang galit at puot ng nakatagong wakwak sa puno dahil sa nangyari sa mga kauri niya. Lingid sa kaalaman ni na Edward, ito ay ang ama ng dalawang wakwak na kanilang kinalaban. Nagulat si Edward nang bigla na lang sumulpot sa harapan niya ang isang napakatangkad na aswang na tinatayang nasa 7 talampakan ang tangkad. May mga mahabang binti ito na ginagamit niya sa paglalakad. Bukod sa tangkad ay batak din ang katawan nito. Merong malalaking muscle sa katawan na singtigas ng bato. Wala itong buhok at mahaba ang kanyang tenga. Ang balat naman ay nagmistulang ampalaya na gumuguhit ang matatabang ugat sa buong katawan niya. Mapupula ang mga mata nito at mahaba ang mga kuko na singtulis ng kutsilyo. Nakausli ang 4 na pangil sa bibig habang matalim na nakatitig kay Edward. Dama ni Edward ang namumuong galit sa dibdib nito. Para itong bulkan na sasabog na lang bigla sa hindi inaasahan. Naghanda si Edward sa matinding laban na kakaharapin niya. Sinusubukan niyang sukatin ang lakas nito gamit ang pandama. Subalit iisa lang ang lumalabas. Ito ay ang katotohanang hindi niya may pagkakailang meron itong lakas na tila walang hanggan. "Apo, mag-iingat ka! Si Sergio iyong kaharap mo! Hindi maitatanggi ang lakas ng isang yan! Pinatay niya ang pinuno ng mga gumon para magkaroon ng matinding kapangyarihan. Iwasan mong mapalapit ng gusto sa kanya. Hanggat maaari, dumistansya ka
Dahil tuso ang kalbong yan pagdating sa laban! Sigaw pa ni Lolo Fabian. Alam ko na po yan, Lo. Diyan lamang kayo. Ako nang bahala sa kanya. Mas ligtas kayo kung mananatili kayo nakadistansya sa mukhang kilikili roll-on na ito. Tugon ni Edward. Nag-fighting stance na ito at binantayang maigi kung ano ang ikikilos ng kaharap na kalbo. Maya-maya pa ay binuka na nito ang mga pakpak. Sa kadahan-dahan ng umangat sa ere. Ilang dipang nakalutang sa hangin si Seryo. Tanging pakpak niya lang ang mabagal na gumagalaw. Napakatalim niyang tumingin kay Edward, kaya hindi makakaila na labis-labis itong nanggigigil sa binata, na para bang susunugin niya ito ng buhay sa kinalalagyan nito. Maingat ko silang inalagaan sa mga taong nakalipas. Si Nanay at pinalakas ng husto. Pero pinatay niyo lang sila na parang mga daga. Mga wala kayong awa. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa mga anak ko. Hinagpis ni Seryo. Habang nakatuon ang atensyon sa kalaban, ay napansin ni Edward ang maliliit na tattoo sa katawan ng wakwak. Mukhang kapareho ito nang nakita niya kay Pidyong na tadtad ng orasyon. Dahil dito, napaisip si Edward na baka miyembro rin ito ng samahang tadtad. Bukod rito, pamilyar rin kay Edward ang katangian ng kalaban. Pareho sila ng wakwak na nakalaban nila ni Inspektor Sarmiento noong papauwi na sila galing kina Apong Lizardo. Marahil ay may taglay din itong kapangyarihan na kaliwa na siyang nagbibigay ng lakas sa pakikipaglaban. Sabihin mo, miyembro ka rin ba ng samahang tadtad? Bakit may tattoo ka na ganyan? Tanong pa ni Edward sa kalbong wakwak. Ngumiti si Seryo at marahang tinuro si Lolo Fabian. Napatingin naman si Edward sa lolo niya. Bakit hindi mo nalang tanungin niya kasama mong matanda nang malaman mo kung sino talaga ako? Litaniya ni Seryo. Natigilan kaagad si Lolo Fabian. Nasambit lang ni Edward na halatang maraming katanungan sa isipan. Inisip niya kung anong koneksyon ng lolo niya sa wakwak na kanyang kaharap. Kung may ugnayan ba sila sa nakaraan o sadyang kilabot lang ang aswang na si Seryo kaya kilala ito ng marami. Hindi nagsalita si Lolo Fabian at tumingin lang ng matalim sa wakwak. Wala na akong pakialam kung sino ka talaga, pero ito lang masasabi ko sa'yo. Hindi kita gustong saktan, pero kapag kinanti mo ang lolo ko, titiyakin kong hindi ka nasisikatan ng araw. Ibabaon ko na rin sa hukay ang dalawa mong paa. Litaniya ni Edward at seryoso ito sa sinabi. Masyado mo naman ako pinapatawa, bata! Maghunustili ka! Dahil hindi mo pa kilala kung sino ang kaharap mo ngayon! Sabay hinamon ni Seryo si Edward at sinenyas ang lumapit. Pinaunlakan naman ito ng binata. Nagdash si Edward papunta kay Seryo. Dahan-dahan namang lumapag si Seryo sa lupa at itiniklop ang mga pakpak. Nakatalungko lang si Seryo para abot pa rin ito si Edward. Nang makalapit ay naghagis kaagad ng suntok si Edward. Sinalag ito ng siko ni Seryo at naramdaman ang bigat ng kamao ng binata. Dito niya napagtanto kung gaano nahirapan ang anak niyang si Rogelio kay Edward. Sa tigas ng kamao ay masasabing malaasero ito sa bigat at lakas. Sumipa naman si Seryo ngunit nasalag din ito ni Edward ng kanyang siko. Kasunod nito ay nagpalitan na sila ng suntok. Nagmistulang goma ang katawan nila na sabay sa pag-iwas ng mga atake. Nagtapo ng 3 suntok si Edward sa tagiliran ni Seryo pero nasalag naman ito. Umunday ng sipa si Edward. Nahawakan ni Seryo ang binti ng binata at akmang itatapon ito. Kumapit si Edward sa balikat ni Seryo. Saka siniko sa ulo ang kalbo. Napaigik sa matinding sakit ang kalbong lalaki. Umikot si Edward at sinipa ng tuhod ang batok ni Seryo.
Napaatras ang kalbo kaya nakawala si Edward. Dumistansya muna ng ilang metro ang binata. Pinunasan ni Sergio ang dugong tumulo sa nawasak niyang ulo. Biglang sumugod si Edward, subalit bigla siyang binangga ng balikat ni Sergio. Tuloy-tuloy sa pagtakbo si Sergio na parang toro. Habang nakasabit sa balikat ay niyakap niya sa sikmura si Edward. Nagpupumiglas ang binata pero sobrang higpit ng yapos ni Sergio. Halos hindi makahinga si Edward. Tinusok niya ng daliri ang isang mata ni Sergio. Nasaktan si Sergio at inihagis niya papalayo si Edward. Bumangga ang manipis na likod ni Edward sa puno at napaigik ito sa sakit. Nag-alala naman si Lolo Fabian sa kanyang apo. "Edward! Apo! Ayos ka lang ba?" Tanong ng matanda. "Huwag niyo ako alalahanin, Lo. Kaya ko na ito." Sagot ni Edward matapos bumangon at sumasagap ng hangin. Ngunit nagulat ito nang makalapit kaagad si Sergio at niyakap na naman siya sa sikmura, saka ibinangga sa puno. Bumalandra ang likod ni Edward sa puno at nasaktan siya ng husto. Pinagdikit ni Edward ang mga kamay niya, saka hinampas sa likod si Sergio gamit ang siko. Subalit hindi malang ito ininda ng aswang na kalbo. Pinisil ni Edward ang mahabang tenga ni Sergio at nasaktan ito. Isang uppercut ang pinakawalan ni Edward at napatingala sa ere si Sergio. Sinipa niya ito sa sikmura kaya nabuwal sa lupa ang kalbong aswang. Pumatong si Edward at pinagsusuntok sa mukha si Sergio. Itinakip ni Sergio ang mga braso para hindi matamaan ang kanyang mukha. Tinodo ni Edward ang pagpapaulan ng mga suntok. Sa sobrang bigat at tindi ng impact ay nawasak din ang depensa ni Sergio. Nagtuloy-tuloy ang mga suntok kaya parang binagsakan ng atomic bomb ang mukha ni Sergio. Walang habas itong binugbog ni Edward. Halos hindi na makahinga ang kalbo sa dami ng pinapakawalang suntok ng binata. Hanggang sa nahuli ni Sergio ang isang kamay ni Edward at tinulak niya papalayo ang binata. Nag-alakamatis ang buong pagmumukha ni Sergio nang ito ay bumangon. Tumayo din si Edward at nag-fighting stance uli sa harapan ni Sergio. Tinikpan ng aswang ang dugong dumadaloy sa mukha niya. Sa aura na ipinapakita niya ay tila hindi malang ito nasaktan sa pambubugbog na ginawa ni Edward. Binuka nito bigla ang mga pakpak, saka pinagaspas sa hangin. Lumusob ng mabilis si Sergio. Nagbatuhan sila muli ng mga suntok. Napapatras ng kaunti si Edward sa malakas na impact na tinanggap niya. Napadpad sila sa gilid ng bakuran. Mas bumilis na ang mga atake ni Sergio. Halos hindi na makasabay si Edward sa matuli ng mga kamao ng kalbo. Nakalusot ang kamao ni Sergio at napatras si Edward ng ilang metro nang tinamaan siya sa bodega. Nagpakawala naman ng malakas na roundhouse kick ang kalbo. Tinanggap ng buo ni Edward ang malaking binti ng katunggali at tumalsik siya papunta sa kinaroroonan ni Lolo Fabian. Nag-alala ang albularyo. Halatang hirap na ang apo niya na sagupaing mag-isa ang malaking aswang. "Apo, huwag ka na lumaban. Ako na lang ang haharap kay Sergio. Dito ka lang." Wika ni Lolo Fabian at iwinasiwas sa hangin ang hawak na buntot pagi. Bagamat medyo nananakit pa ang katawan, ay bumangon pa rin si Edward. May gasgas ang likod at braso niya nang siya ay tumayo. Ayaw niyang mapahamak ang lolo niya. Kaya sasagupain niyang muli si Sergio kahit alam niyang malaki ang lamang nito sa kanya. Umusal ito ng orasyon, saka nagdash papalapit sa kalbong aswang. Sumugod din si Sergio at pinaulanan ng suntok ang binata. Napilitang dumipensa si Edward. Naghagis ng sipa si Sergio pero nasalo na ni Edward ang paa nito, saka siniko ng malakas ang paa ng kalaban. Nag-crack ang buto sa binti ni Sergio at napahiyaw ito dala ng matinding sakit. "Ayop ka!" Lumipad ang kamao ni Sergio at nahagip ang gilid ng ulo ni Edward.
Tinamaan siya sa temple at tila dumilim ang kanyang paningin. Nabitawan niya ang paa ni Sergio. Umatras si Edward dahil nahihilo siya. Sumugod si Sergio habang hindi pa nakatuon ang binata. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ng kalaban. Tinamaan ng buntot pagi si Sergio sa dibdib at napaatras ito. Bahagyang nag-usok ang kaliwang dibdib nito dahil sa epekto ng matutulis ng ngipin ng buntot pagi. Hindi ko hahayaang saktan mo ang apo ko! Uwi ka pa ni Lolo Fabian. Umakyat kaagad ang dugo sa ulo ni Sergio at winasiwas ang pakpak papunta sa matandang albularyo. Tumalsik ng ilang metro si Lolo Fabian dahil sa lakas ng pagkakahawi. Kumaskas ang likod ng matanda matapos dumaos-dos sa lupa. Nagtamo ito ng maliliit na galo sa braso at likod. Hindi ito makabangon kaagad dahil namimilipit sa sakit ang kaliwang binti niya. Lolo Fabian! Sigaw naman na nag-aalalang si Edward. Nanlumo ang binata sa nakitang kalagayan ng kanyang lolo. Namimilipit na ito sa sakit, sanhi ng mga pinsalang natamo. Hindi ito makabangon kahit sinusubukan pa nito. Pakialamero ka kasi! Huwag mo siyang isipin, bata! Sa akin mo lang ituon ang atensyon mo! Dahil hindi talaga kita pagbibigyan mula ngayon! Wika ni Sergio habang unti-unti naghihilom ang sugat nito sa dibdib. Nagulat si Edward dahil parang pinapagaling ng mga nakaukit na salita ang mga pinsala sa katawan ng kalbong aswang. Nagmistula itong nag-aapulang sunog na lang ang makikitang sugat sa dibdib ni Sergio. Nangitim ito na tila isang pilat na lang. Dahil naman sa galit ay unti-unting nagbago ang aura ni Edward. Mas tumaas ang level nito kumpara sa nauna. May kakaibang liwanag ang bumabalot sa katawan ng binata na kulay asul at berdeng matingkad. Anong nangyayari? Tila hindi makapaniwala si Sergio. Mas tumalim pa ang titig ni Edward. Tila pinagpapawisan na ng malagkit si Sergio kahit malamig naman ang kapaligiran. Bakit ako kinakabahan? Hindi! Hindi ito pwede! Ako ang pinakamalakas sa aming lahi! Hindi ako basta-basta pasisindak sa bubuwit na batang ito! Bulong ni Sergio sa sarili habang nakatingin kay Edward. Nagulat siya nang bigla na lang sumugod si Edward. Sa sobrang bilis ay halos hindi niya na nga napansin ang paparating na suntok. Pero sinubukan niyang sumalag. Nasalag iyon ni Sergio ngunit bumato sa kabilang bahagi si Edward. Pinuntirya pa rin ang tagiliran ni Sergio. Halos lumuwa ang mga mata ni Sergio dahil sa sakit matapos tanggapin ang isang malakas na atake ni Edward. Dinig ang nagcrack na buto mula sa balakang hanggang sa ribs. Parang nayuping dilata ang katawan ng malaking mama nang tinuhod ito ni Edward sa sikmura. Sumuka ng laway si Sergio na parang nabubulunan ito. Nakatuwad sa harapan ni Edward si Sergio. Niyakap ito sa likuran ni Edward, saka sinuplex sa lupa ang malaking mama. Bumagsak na parang malaking langka ang dalawa at nayanig ang kalupaan sa kinalalagyan nila dahil sa impact. Kumalat ang alikabok at mga buhangin sa paligid. Hindi makita ni Sergio si Edward sa kapal ng uso. Naramdaman na lang niyang may tumamang sapak sa kanyang mukha. Napansin niya ang maitim na anino sa ibabaw niya. Nakakumbabaw na pala sa kanya ang binata. Binanatan siya ng suntok ni Edward. Pinagdikit ni Sergio ang mga pakpak upang salagin ang atake. Subalit tumatagos lang ang mga suntok ni Edward. Sunod-sunod na matitinding suntok ang tumama sa leeg at mukha ni Sergio. Tiniis lang itong lahat ni Sergio at ginamit ang lakas para ibalibag sa lupa si Edward. Pinatigas ni Sergio ang mga daliri at bumatong siya kay Edward. Sinaksak niya ng kamay na pinatulis si Edward, subalit nahawakan ni Edward ang kamay ni Sergio. Dalawang kamay na ang ginamit ni Edward para pigilan ito. Nagbubunuan sila at nagtatagisan ng lakas.
Ilang sentimetro na lang ay mabubutas na ang dibdib ni Edward. Malapit na siyang maubusan ng lakas. Nanghihina at nanginginig na ang kanyang mga braso. Nakangiti lang si Seryo sa kanya habang dahan-dahang bumababa ang mga kuko sa dibdib ng binata. Gamit ang natitirang lakas, dumakot ng buhangin sa isang kamay si Edward saka sinaboy sa mukha ni Seryo. Napapikit sandali ang malaking aswang. Sinuntok ni Edward ang lalamunan ni Seryo. Nabuwal ito at naghagilap ng hininga. Para itong manok na nabilaukan. Tumayo si Edward at binayo ng malakas sa suntok ang pagbumuka ni Seryo. Animoy umikot ng 90 degrees ang ulo ni Seryo nang mapaling ito pakaliwa. Pero sadyang ipinanganak na yatang matibay ang kalbong aswang dahil nagawa pa nitong tumingin muli at ngumisi kay Edward sa kabila ng tinamo. Tila hindi man lang ito naapektuhan. "Apo, gamitin mo ito!" Sabay hinagis ni Lolo Fabian ang buntot ng pagi kay Edward. Nasalo naman ito ni Edward, sa kanya ito ginamit pansakal kay Seryo. Unti-unting nag-usok ang liig ni Seryo. Dala ng hiwagang nakapaloob sa buntot ng pagi. Hindi binitawan ni Edward ang buntot ng pagi kahit nasusugatan na rin siya, sanhi ng matutulis na mga ngipin sa magkabilang bahagi nito. Tumitirik na ang mga mata ni Seryo at nauubusan na ng hangin. Wala na itong lakas para kalmutin pa si Edward. Ibinuhos ng lahat ng binata ang lakas niya upang hindi na makapalag ang malaking mama. Namula na ang buong leeg ni Seryo. Kumakalat na ang lason sa katawan niya, sanhi ng matagal na exposure doon sa buntot ng pagi. Sa isang napakalakas na hila ay naputol ang ulo ni Seryo. Nabuwal si Edward dahil naman sa impact. Kumalat ang apoy sa katawan ni Seryo. Bumangon si Edward at pinagmasdan ang nasusunog na katawan ng aswang. Napansin niya ang ulo na nakatitig sa kanya habang ito ay nakangiti. Lumapit naman si Lolo Fabian sa kanya. "Apo, binabati kita. Nagtagumpay ka." Nakangiting wika ng albularyo. Mapapansin na malungkot ang mukha ni Edward. Tila hindi ito masaya sa kabila ng tagumpay. "May sinabi siya sa akin, Lo, habang nalalagutan siya ng hininga. Nakikiusap siyang ilibing natin ang labi ng kanyang mga anak bago pa sumikat ang araw." Seryosong sambit ni Edward. "Naiintindihan ko, Apo." Tugon naman ni Lolo Fabian. Pinagmasdan nila sandali ang paglamon ng apoy sa katawan ni Seryo hanggang sa ito ay maging abo. Matapos matupok ng apoy, naghukay ng libingan ang maglolo para ilibing ang mga labi sa mga anak ni Seryo. Ibinuhos din nila doon ang abo ni Seryo, pati na ang ulo ay isinama sa hantungan ng dalawa. Matapos alayan ng orasyon at maiksing dasal, ay tinaraka nila ng krus na kahoy ang puntod ng mag-anak. Upang hindi na magamit pang tauhan ni Lizardo, naglakad na papabalik ang maglolo sa bahay na kanilang tinuluyan. Habang mabagal na naglalakad ay napansin ni Lolo Fabian na tahimik pa rin si Edward. Wala itong kibo mula kanina. Kaya nagtataka si Lolo Fabian sa nangyayari sa apo niya. "May oras pa tayo para matulog," sambit ni Lolo Fabian. "Kayo na lang po ang magpahinga, Lo. Magbabantay na lang muna ako. Alam kong wala pa kayong tulog, kaya pwede na kayo matulog. Ako na bahala dito sa labas." Walang ganang tugon ni Edward. Napatingin tuloy dito nang makahulugan si Lolo Fabian. "Ayos ka lang ba, Apo?" Usisa ng matanda. "Opo, Lo. Ayos lang ako. Huwag niyo na ako alalahanin. Medyo napagod lang ako roon," sagot ni Edward. Dahil dito, hinayaan na lang ito ni Lolo Fabian at pumasok na siya sa bahay. Naiwang mag-isa si Edward sa labas. Huminto ito sa isang mahabang upuan na gawa sa kawayan malapit sa pintuan. Tahimik siyang naupo habang pinagmamasdan ang pinsalang naidulot ng labanan nila ni Seryo.
Wasak ang mga puno at nangabungkal ang mga lupa sa paligid. Parang sinalanta ng bagyo ang buong lugar. Pumikit si Edward at nirelax ang pagod na katawan. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 39. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.